Ayon po kay Isaac Barrow, siya po ay English mathematician, ang sabi po niya, dahil ang mga tao ay hindi naniniwala sa providence, kung kaya't ginawa nila ito ng buong kasakiman at pag-iimbak. Hindi sila naniniwala sa anumang gantimpala para sa kawang gawa. Sa makatuwid, sila ay maghihiwalay sa wala. Yun po ang pagkabanggit niya. At kay William Ames naman, English philosopher po, ganito po ang pagkabanggit niya. Ang kahusayan ng Diyos ay maaaring maunawaan bilang alinman sa paglikha o probidensya. At kay Donald Cargill naman, Scottish clergyman, hindi ako maaaring hindi malungkot na umalis mula sa aking sariling lupain. At lalo na mula sa bahaging yon, kung kanino at kung kanino ko nais lamang mabuhay. Gayon paman, ang kakilakilabot na pangamba na mayroon ako sa kung ano ang darating sa lupaing ito, ay maaaring makatulong upang ako ay magpasakop sa probidensyang ito, kahit na mas mapait man ito. Napakaganda na kanyang sinabi. Magkakaiba silang tatlo. Isa po sa dapat nating maintindihan, mga kapatid, o tanggapin sa buhay natin bilang mga mananampalataya ang providence of God. Ano man ito, mahirap na sitwasyon, hindi magandang nangyari, kapag pinag-usapan po, mga kapatid, ang providence of God, nangyayari ang mga bagay sa buhay natin, ano man ito, lagi po, may mabuting layunin ng Diyos. Huwag po nating kalilimutan yon. Sa binasa po ng ating MC, kung nabasa ninyo ang kasaysayan ni Joseph sa Genesis chapter 37 to 50, mas hahanga kayo sa ating Diyos sa kanyang providence sa buhay ni Joseph. Nung binabasa ko po ito, mga kapatid, ako po ay naluluha sa madramang istorya ni Joseph. Siguro po, maraming nakabasa sa inyo. Hindi ko alam. Baka naman emotional lang ako. Pero natouch po ako doon sa kasaysayan ni Joseph. So naluluha ako habang binabasa ko po ito. Yung pong Genesis 50, verse 15 to 21, inihayag na ang mga kapatid ni Jose ay napuno ng kasalanan at takot noong mamatay ang kanilang ama. Kasi marami silang iniisip. Nag-aalala sila na maaaring hinihintay ni Joseph na mamatay si Jacob bago maghigante. Kasi ganun yung nasa puso nila. Pwedeng isipin nilang ganon. So, dahil nga po sa ginawa nila, malupit po yung pagtatangkang patayin siya, at ang matindi dito, humanto nga po, pagamat di natuloy, di ba, inihulog siya sa balon. So, sinabi ng isang kapatid na wag na lang siyang sasaktan o papatayin. So, madalit sabi, sa istorya, siya po ay pinagbili si Jose sa pagkaalipin noong teenager pa sila. Mabasa po natin yan sa chapter 37, verse 26 to 28. Tinangka ng magkapatid na payapain si Jose sa pamamagitan ng isang mensahe na di umano'y mula kay Jacob. Ngunit sinabi niya sa kanila na, sabi ni Joseph, kasi nagbigay ng mensahe huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan. Isa sa pinakamahalagang pahayag po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ipinaliwanag ni Joseph ang kanyang paniniwala na kahit sa masama ang kanilang layunin, isang magandang nakita ni Joseph, ang mabubuting layunin ng Diyos ang nasa likod na nangyari sa kanya. Sa kabila ng kanilang masamang intensyon, ginamit ng Diyos ang kanilang mga gawa upang iligtas ang maraming buhay. Sa alam nyo, sa istorya, magkakaroon ng tagutom 7 years.
Yung ang 3 araw na wala ka lang pagkain, ano mangyayari sa iyo? Diba? Almost 17 years mangyayari ng taggutom. Tiniyak ni Joseph sa kanila na hindi siya sasaktan. Sa buhay natin, minsan mga kapatid, may nangyayari na hindi natin maunawaan. Kumbaga, nalilito tayo, nahihirapan tayo, nabibigatan tayo. Kasi minsan, ang isip nating mga tao, sana naman sa mga malbay hindi, ang tinitingnan lang natin ay lahat ay mabuti ang nangyayari. Tama po ba? Gusto natin, pawang mabuti, masaya. Parang hindi na natin isip, dapat hindi tayo mag-isip ng mga masasamang bagay. So mga kapatid, at sa ating kapasidad, hindi natin makayang tanggapin yun, mga bagay na hindi maganda. Subalit bilang mga mananampalataya, pinapaunawa sa atin ng Diyos na kahit maganda ang nangyari o masama ang nangyari, lalagay pa rin tayo sa pag-intindi sa probidensya ng Diyos. Nilalagay niya sa kabutihan, lagi siyang may mabuting layunin sa buhay natin, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, ang gusto kong pag-usapan natin, ang kahangahangang probidensya ng Diyos. Kayo po ba humahanga sa probidensya ng Diyos? Siguro hahanga tayo pag mainmang buhay natin. Yan ang sinabi ko kanina. So mga kapatid, the wonderful God's providence. So ang mensahe ko po sa umagang ito, ang mga pangyayari sa buhay ng kanyang mga tao, ito man ay mabuti o masama, ay nagaganap. Huwag natin kalilimot, ay nagaganap sa ilalim ng probidensya ng Diyos mula sa kanyang mabuting layunin. Huwag po natin kalilimutan yon. Meron po akong nabasang isang article. Ang tanong ano ba ang kahulugan ng God's providence? So meron ding sagot doon sa article. Ang sabi po ganito, ang probidensya ng Diyos ay nangangahulugan na ang lahat ng bagay ay nangyayari na may dahilan. Kapwa ang malalaking bagay at maliliit na bagay, kapwa mabuti at masama, sa huli ito ay para sa isang magandang dahilan. Dahil sa probidensya, ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa payo ng kanyang lubos na mabuting kalooban. At doon sa article na yon, may rumpos kinot ang nagsabi na Ephesians chapter 1 verse 11. Ang sabi po doon, sa kanya tayo ay tumanggap din ng mana na itinalaga nung una pa ayon sa layunin ni Yaong gumawa ng lahat ng bagay ayon sa payo ng kanyang kalooban. I think yung article na yun, kaya kinot niya ito, yung binanggit sa huling bahagi, gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa payo ng kanyang kalooban. At itong talatang ito, mga kapatid, napakaganda. Nagkamit ng mana. Kung babasahin ninyo, past tense na po ang ginamit. Meaning, wala pa, pero tinanggap mo na. Grabe po. So, nakuha na natin ito, ngunit hindi pa tayo ganap na nakapasok dito. Pero inassured po ng Ephesians chapter 1 verse 14. May shield po yan ng Holy Spirit, di ba? Sa kalubusan. Then 1 Peter chapter 1 verse 4, na mayroon talaga tayong inaasahang mana na nandun sa langit. So ang layunin, ang mga kaganapan sa mundo ay madalas na lumilitaw na nagaganap sa isang payak o magulong paraan. Parang walang rhyme o dahilan sa maraming nangyayari. Ngunit ito ay dahil sa ating limitadong pananaw sa mga bagay-bagay. Yun po limitado ang ating kaisipan. Kaya minsan, nahihirapan po tayo na intindihin. Pero bilang isang mananampalataya, dapat mas lumalim tayo sa pagkaintindi. Basahin natin ang scripture para maintindihan natin yung mga bagay-bagay na layunin ng Diyos. Meron pong isang paborito ng mga mananampalataya at ina-apply din ng marami sa lahat ng tao. But yung Romans chapter 8, perpektong plano ng Diyos
at ginagawa niya ito ng perpekto. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, nabasa kanina ng ating MC huling bahagi, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila, na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Di ba napakaganda? Ito po ay para sa mga mananampalataya, yung verse 18 na binanggit. Yung daw kahirapan, yung kapighatian na nararanasan natin sa kasalukuyan. Ano po ang sabi ni Pablo? Alam niya yon dahil mahirap yung kanyang pinagdaanan sa ministeryo. Pero ang sabi niya, hindi raw may kukumpara sa kaluwalhatiang mapapasa atin. Yung kasalukuyang kapighatian, itong Romans 28, ang gandang ilapat dahil ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa umiibig sa Kanya, sa ikabubuti nila. Di ba? Isa pa sa dapat nating intindihin ay yung pagkasoberano ng Diyos, na ito ay paborito ko rin talata, Romans 11:36, sapagkat mula sa Kanya at sa pamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Napakaganda. Mula sa Kanya ang lahat ng bagay. At sa pamagitan niya, yung lahat ng bagay na yun ay pinamamahalaan niya. At yung lahat ng bagay na yun ay para sa kanyang kaluwalhatian. At sa Isaias, binabanggit ko po mga bagay na ito para mas maintindihan natin yung providensya ng Diyos. So, sa Isaias 46 verse 10, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Grabe po. Kaligayahan ng Diyos. Ang plano ng Diyos, mga kapatid, partikular ay may kinalaman sa mga mananampalataya at tadhana ng Kanyang itinakda para sa kanila. Ang mga ito po ay para sa kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya tayo mananampalataya, kahit ano yung pinagdadaanan natin at tayo nakakapagpatuloy, yun ay dahil sa gabay ng Panginoon, dahil sa gawa ng Diyos, ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Para maintindihan pa rin po natin, minsan kasi nakikinig ako do kay Steve Lawson, pinaliwanag niya yung providence of God. Ang sabi niya, 3 bagay. God is sovereign. Ikalawa, God is all-wise. Ikatlo, God is good. Doon natin dapat intindihin. Kaya 2 bagay ang ating pag-uusapan. Okay lang bang umabot tayo alas 12? Ang providensya ng Diyos sa mga mananampalataya. Yun po ang una. God's providence to believers. Ikalawa, ang providensya ng Diyos sa masamang bagay. God's providence in evil things. So, ang providensya ng Diyos sa mga mananampalataya. The life of Joseph. Mababasa natin sa chapter 37 verse 2, salaysay tungkol sa pagkatao ni Joseph. Si Joseph ay 17 taong gulang na nagpapastol ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid. Si Joseph po ay minahal ni Israel o ni Jacob ng higit sa kanyang mga kapatid. Bakit po? Dahil siya po ay anak sa katandaan. Nababasa natin yung chapter 37 verse 3. So, napansin ito ng kanyang mga kapatid na si Joseph ay higit na minahal ng kanilang ama. Alam natin sa magkakapatid, minsan napapansin na magkakapatid dyan eh. Si tatay naman, si nanay, lagi na lang si bunso. Pumapasok bilang makasalanan, si selos, tama? Naiinggit. So, minsan, ang matindi dito, nandun na yung inggit ng magkakapatid na naginip si Joseph. Then, pinaliwanag yung panaginip na ang kanya mga kapatid ay luluhod sa harapan niya. Mabasa natin yan sa verse 5 to 10. Anong ginawa ni Jacob? Siya po ay pinagalitan ng kanyang ama dahil ang mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harapan ni Joseph.
So, yung bagay na yon, bilang tao, hindi nila naiintindihan. Pero sa providensya ng Diyos, yung plano ng Diyos, batid yan ng Diyos. At ganun tayo, hindi natin alam. Gaya ng pangaral ko na nakaraan, bakit ako dumanas pa ng mabundukan, magbukid, etc., malagay pa sa mga bisyo. So, dito, nagkaroon ng problem sa mga kapatid at sila po ay nainggit. Sa madaling salita, dito na sila nag-isip ng masamang plano kay Joseph sa kanilang bunsong kapatid. So mga kapatid, dinidiin natin, napakasama ng ginawa ng mga kapatid ni Joseph. Na kung isipin natin, wala sa ating isipan na ito pala ay nasa ilalim ng mabuting layunin ng Diyos. Naiintindihan lang natin kasi nabasa natin yung verse 20, di ba? Pero bilang tao, kapag ginawan tayo ng masama ng ating kapatid, ano away yan? Naalala ko mag-away kami magkapatid yung sunod sa akin. Ako naman, kahit pa paano, nakaintindi ng martial arts, binanata ko ng pingga. Alam niyo yung pingga? Away talagang magkapatid. Binanata ko ng pingga. Yung pingga po, yung pang-iigib ng tubig. Hinataw ako. Sinalag ko. Ang ginawa ko, naibagsak ko siya. Away magkapatid yun. So, minsan di may iwasan. So, makita natin na talagang, doon po sa chapter 11 verse 22, makita natin ang pambihirang pananampalataya ni Joseph. Maging sa kanya na nalalabing hininga bago mamatay, ay ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Yung faith ni Joseph. Kasi tinitingnan natin yung life ni Joseph yung faith niya. Ang pananampalataya ni Joseph ay nalinang o nakultivate mula sa murang edad. Maaari nating basahin yan doon sa chapter 38 to 50. So, bang hindi pa nakakabasa, basahin ninyo. Kung kayo emotional, talagang maluluha kayo. Bilang isang teenager, pinagbilis siya ng kanyang mga kapatid sa pagkalipin. Dinala si Joseph sa Ehipto at binili ni Potiphar, ang kapitan ng bantay ng paraon. So, si Joseph ay tapat sa bawat trabahong ibinigay sa kanya. Nakakagulat po Di ba ang senaryo ng istorya, naging tagapamahala siya ni Potiphar? Siguro, guwapong-guwapo talaga si Joseph, matipuno. Nagustuhan ng asawa ni Potiphar, di ba? Humiling na sipingan siya, tinukso si Joseph. Pero isang bagay na makikita natin kay Joseph, yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, hindi ko pwedeng gawin yan, ayaw kong gumawa ng masa sa aking Panginoon. At lalo tigit sa Diyos. Kaya siya tumakas. Ano nangyari? Pagtakas, naiwanan yung balabal. Yun, ginawa na ng kwento, etc. Nagsumbong ng mali yung asawa ni Potiphar. Sa puntong iyon, makikita natin, di ba, ginawa siyang tagapagbantay sa tahanan ni Potiphar. Then, yung sinarin yun, masama ang nangyari. Inakusan siya ng mali na kailangan ni-rape yung kanyang asawa. Kasi mali ang sumbong. Ano nangyari? Dahil doon, siya ay nabilanggo. Pagdating sa bilangguan, siya po ay sinamahan ng Diyos. Di ba? Sa senaryo, siya ay naging tagapangasiwa sa mga bilanggo. So, yun po ang istorya. Pangit yung nangyayari kay Joseph. Siya isang huwarang bilanggo. Ang Diyos ay naawa sa kanya at sa tagapagbantay ng bilangguan, naglagay sa kanya ng pamamahala sa lahat ng mga bilanggo. Si Joseph din po ay mapagpakumbabang lingkod ng Diyos. Mapagpakumbabang lingkod do sa bilangguan, nanatiling tapat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. So mga kapatid, sa pamagitan ng pananampalataya, nagawa niyang ipaliwanag ang mga panaginip. Na naginip yung isang tao doon, Saulin, na naginip din ang paraon. Sa madaling istorya, dahil nandoon ang pagsama ng Diyos, nandoon ang pananampalataya ni Joseph, binigyan siya ng wisdom dahil paliwanag niya lahat. Sa puntong iyon, naging tagapamahala sa buong Ehipto sa senaryo ng istorya.
Sa kanyang lugar ng kapangyarihan, gumawa si Joseph ng isang plano na nagligtas sa Ehipto mula sa gutom sa loob ng 7 taon ng kagutom sa lupain. Mga kapatid, grabe. Ang pangit na nangyayari sa kanya, pero yung pala'y nasa ilalim ng lihim na mabuting layunin ng Diyos. Batid ng Diyos na magkakaroon ng tagutom. 7 years. Grabe po. Pero meron na talagang plano ang Diyos sa buhay ni Joseph. Matapat siyang naglingkod kay Paraon at sa mga taga-Ehipto at sa kanyang pamilya hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Hindi siya tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. Pinarangalan ng kanyang pananampalataya ang Diyos sa wakas. Yun po si Joseph. Masama ang nangyari sa kanya mula sa kanyang mga kapatid. Pagdating sa Ehipto, inakusahan ng asawa ni Potiphar na nagdala para mabilanggo, then tagapagbantay, then binigyan ng wisdom na ipaliwanag ang mga panaginip hanggang sa panaginip ni Paraon. So naging tagapamahala siya sa buong Ehipto. Sabi po ni Matthew Henry sa kanyang komentaryo sa aklat ng Genesis, sinulat niya, ang pananampalataya ay may pinakamalaking gawain na dapat gawin sa wakas upang tulungan ng ibang mga mananampalataya na makatapos ng maayos upang mamatay sa Panginoon, upang parangalan siya sa pamamagitan ng pagtitiis, pag-asa, kagalakan, upang mag-iwan ng patotoo sa likuran nila tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos at sa kadakilaan ng kanyang mga daan. Mahalaga po yung pananampalataya. Sabi nga ng Hebrew, kung walang pananampalataya, hindi natin pwedeng bigyang kaluguran ng Diyos. Yung chapter 11 ng Hebrew, mga heroes of faith yun. Bagamat hindi nila naranasan yung pangako na Diyos, pero natanaw nila sa malayo. Na sinasabi sa verse 13 ng chapter 11 na sila'y mga manlalakbay lang dito sa lupa. So mga kapatid, yun ang ginawa ni Joseph sa pananampalataya. Si Joseph, nang siya ay mamamatay, ay binanggit nga po na nabanggit ko kanina, yung Hebrew chapter 11 verse 22. Ang sabi doon, binanggit ang paglabas ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Ang point natin mga kapatid, ang providensya ng God kay Joseph kahit na sa likod ng masasamang nangyari sa kanya, ay naghatid ng kabutihan. Saan po? Sa buong bayan ng Diyos sa panahon ng pangangailangan. Isa sa makikita rin natin kay Joseph ay yung forgiving heart. Yung mapagpatawad na puso. Makita natin yan. Hindi magandang ginawa ng kanyang mga kapatid. Ikaw kaya ang ihulog sa balon. Ikaw kaya ipagbili. Di ba? Mabuti para sa pagkatao ni Joseph na patawarin ang kanyang mga kapatid. So ang isang mananampalataya dapat ready na magpatawad. Pinarangalan nito ang Diyos at binigyan si Joseph ng kalayaan mula sa kapaitan. Masasabi nating may pagtitiwala po talaga na nais ng Diyos para kay Joseph. Masasabi natin may pagtitiwala siya. Masasabi rin natin na may pagtitiwala na ang Diyos ay matyaga sa paglalakbay ng kanyang mga tao. Yung ating paglalakbay, ang totoo naman, sabi ni Peter, tayo ay mga dayuhan lamang dito. Tayo manlalakbay. Pero sa ating paglalakbay, iba't iba yung ating nararanasan. Pero kailanman ang Diyos ay hindi magpapabaya. Kailanman ang Diyos ay laging nakaagapay. Kailanman ang Diyos ay laging nandyan, mga kapatid. Si Joseph hindi pinabayaan ng Diyos. Kahit ano yung nangyayari sa kanyang buhay. Nang ama ni Jose na si Jacob ay namatay at dinala pabalik sa Canaan upang ilibing, ang mga kapatid ni Jose ay, yun nga, sa senaryo, nawalan sila ng pag-asa, kumbaga, iniisip nila baka hindi sila patawarin ni Joseph. Pero makita natin yung pusong mapagpatawad.
Dati nang inihayag ni Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, sinabi niya sa kanila na pinatawad na sila sa pagbibenta sa kanya bilang alipin sa Ehipto. Pero hindi nagduda pa rin ang mga kapatid eh. Sinabi niya ang lahat na nangyari sa kanya ay ayon sa plano ng Diyos para sa kanyang buhay. So mga kapatid, pinadala ng Diyos si Jose sa Ehipto upang iligtas ang buhay ng kanyang pamilya. Maraming tao mula sa pagkamatay, mula sa 7 taong taggutom. Nangako si Joseph sa kanyang mga kapatid na ililigtas niya sila mula sa taggutom at aalagaan sila. So mga kapatid, ang point natin, ang taong may pananampalataya sa Diyos, laging handang magpatawad. So, ang challenge ko po mga kapatid, ano man ang sitwasyon natin ngayon, hindi ko alam kung ano ang ating nararanasan sa bawat isa sa atin na nandito. Marami tayong pasanin sa buhay. Marami tayong hinaing. Marami tayong kinakaharap sa buhay na minsan tayo ay nalulupaypay, na minsan tayo po ay parang gusto ng sumuko. Ano man ang iyong pinagdadanan sa buhay bilang mananampalataya, providentially, mayroong mabuting layunin ng Diyos. Yun po ang ating titingnan. Yung plano ng Diyos sa bawat mananampalataya, hindi magigiba ito ng anumang sitwasyon ng ating buhay. Marami ng Bible character ang dumanas na matinding paghihirap, pero namatay sila sa pananampalataya. Mahirap man o hindi maganda ang ginawa sa inyo ng kapwa tulad ng mga kapatid ni Joseph, magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba. Mapagpatawad gaya ni Joseph dahil sa lahat ng bagay nakapaloob ang probidensya ng Diyos. Walang anumang bagay na mangyayari dito sa mundo kahit sa buhay ng kanyang mga tao na labas sa pagkasoberano ng Diyos. God is good. Sa pananaw ng tao may aksidente. Ngunit sa Diyos walang aksidente. Lahat ay nangyayari sa kanyang mabuting layunin. Huwag po nating kalilimutan yun. Then pangalawa po, ang probidensya ng Diyos sa masasamang bagay. Alam nyo mga kapatid, sa pamantayan ng tao o sa kaisipan ng tao, grabing sama talaga ng ginawa ng mga kapatid ni Joseph. O maaaring sa buhay natin, hindi ko alam at ang Diyos lang nakakaalam, na baka iniisip natin, grabe ang nangyari sa akin. Ang sama ng ginawa sa akin ng ibang tao. Ang sama ng ginawa ng aking mga kapatid. Ang sama ng ginawa sa akin ng mga mahal ko sa buhay. Alam niyo mga kapatid, mula sa walang hanggan, batid ng Diyos ang lahat ng bagay mula umpisa na mangyayari, nangyayari at mangyayari pa. Lahat po ng ito, mga kapatid, ay naitatag para sa kanyang kasiyahan at kaluwalhatian. Isipin natin na napakasama ng ginawa ng mga kapatid ni Joseph, subalit ang kasamaang ginawa nila, iniligay ng Diyos sa mabuti. Kaya nang sinabi natin, maraming tao ang naligtas sa panahon ng 7 years na taggutom. Alam niyo sa Biblia, may mga halimbawa po nito. Kung nabasa ninyo ang Numbers 22 to 24, chapter 22, verse 24, Numbers, sinubukan ni Balak na wasakin ang Israel. At tinawag si Balaam upang sumpay ng bansa. Ngunit, ginawa ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Ang kaganapan sa pinagpala sila. Pagpapala para sa Israel. At ang pagkatalo ni Balak, nangyari yun. Masama yung Balak. Sinubukan ni Saul na patayin si David. Alam natin ang istorya. Hinabol siya. Ngunit sinusubok at inihahanda ng Diyos si David para sa trono ng Israel. At itinaas siya sa posisyong yon sa tamang panahon. May panahon ang Diyos. Hindi natin alam bakit nangyayari ito sa buhay natin. Hindi natin alam kahit masakit, kahit mapait. Pero sana maintindihan natin na lahat ng bagay
ay nasa ilalim ng mabuting layunin ang Diyos. Sinubukan ni Satanas na sirain si Job. Ano naging resulta? Diba? Alam natin ang istorya. Nakipag-bargain si Satanas sa Diyos. Bakit hindi ka paglilingkuran niya? Ano pinagpapala mo? Yan ang istorya eh. Hindi, hinayaan ng Diyos. Sige, gawin mo. Alam natin ang istorya. Pero sa bandang huli, higit pang pagpapala at kasaganan at iba pang material para kay Job. Mabasa natin yan sa aklat ng Job. Sinubukan ng masasamang tao na sirain si Daniel. Diba? Ngunit sa pamagitan ng pagtatangkang iyon ay nagdala ang Diyos ng higit na kaluwalhatian sa kanyang sarili at mas mataas na posisyon para kay Daniel. Di ba? Ang daming halimbawa sa Biblia. Kadalasan si Pablo ay minamaltrato ng masasamang tao, binubugbog, binabato, kinulong. Ngunit ang sabi niya, at lubos na naniwala na ang lahat ay para sa ikabubuti. Kaya nabanggit niya yung Romans 8:28, 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18, 2 Corinthians chapter 12 verse 10, Philippians chapter 1 verse 12 to 14. Marami siyang pinagdaanan at alam naman natin na ihayag na natin nung pag-aralan natin ang Galatia. Ang sabi natin noon, nung nakarang pangangaral, bakit ba? Ay pinili na sinapunan ng nanay si Pablo, bakit pa pinadaan sa ganung bagay na taga-usig ng iglesia? Kasi merong mabuting layunin ng Diyos. Naalala ko lagi sinasabi ng asawa ko pag may nagkukwentuhan. Kasi siya po yung aking encourager eh. Dahil nga lang, iniwanan ako eh. Hindi, plano yun ng Diyos. Takda ng Diyos yun. Kasi, pag ako'y nanghihina, sabi niya pa, huwag kang manghihina. Kaya mo yan. Tiis lang. Di ba, sa ang kwento mo, pinadaan ka sa ganong sitwasyon ng buhay. Pinadaan ka sa matinding hirap. Nagsaka ka, nagano ka. Hindi mo ba nakikita, inihanda ka lang ng Diyos? Dahil ang pagmiministeryo ay hindi madali. Isa pang pinakadakilang halimbawa upang lubos nating maunawaan ang probidensya ng God, ito ay ang pagpapako sa krus ni Jesucristo. Anak ng Diyos, alam natin, masama ang ginawa ng mga tao. Grabe po. Naalala ko si Pedro kasi si Pedro nung papunta sa Jerusalem, mamamatay si Jesus. Hindi, wag po, hindi dapat kang mamatay. Anong sabi ni Jesus? Lumayo ka, Satanas. Hindi sa Diyos ang iniisip mo, kundi isip ng tao. Si Pedro, medyo may kayabangan din, di ba? Hiniling din ni Satanas kay Jesus Christ, naligligin ang pananampalataya ng mga apostol, particular kay Peter. Iniling ang ligligin na inyong pananampalataya. Ganun man, hindi ko pinahintulot na mawala ang inyong pananampalataya. Ano si Pedro? Hindi, Panginoon, kahit kamatayan, kahit saan kayo pumunta. Ano nangyari? Diba, dininay? 3 times a day. 3 times na dininay. So mga kapatid, minsan hindi natin batid talaga Pero nung bumalik si Pedro, nung ma-restore, kahit bumagsak siya, nung ma-restore, ano nangyari? Isang pangaral lang about the gospel of Christ. 3,000 souls ang na-convert. Acts chapter 2. So sinadya ito ng Diyos para sa kabutihan. Saan natin mababasa yan? Masama ang nangyari kay Jesus Christ. Gawa 2:23. Acts chapter 4 verse 27 to 28. Sa pamagitan ng gawa ng mga tao sa kanilang pinakamataas na kasamaan ay dinala niya ang pinakadakilang kabutihan sa sangkatauhan. Pinakadakila po yun. Bakit po? Ang nangyari kay Christ. Kaya ka nandito. Masama ang ginawa ng mga tao pero nasa mabuting layunin ng Diyos. May plano mula pa sa walang hanggan para mabayubay siya sa krus.
Kung kaisipang pangtao, grabe ang ginawa ng mga tao kay Jesus Christ. Pero nangyari ang bagay niya dahil itinalaga ng Diyos sa Kanya yon. Ang masamang ginawa ng mga tao kay Kristo, inilagay ng Diyos sa kabutihan para sa kapakanan ng Kanyang mga tao na nasa ilalim ng Kanyang puot. Tandaan natin, huwag nating kalilimutan. Bilang makasalanan, nasa ilalim tayo ng galit ng Diyos. Deserve tayo sa impyerno. Hindi ko kayo tinatakot. Yun ang totoo. By status, tayo ay makasalanan, nasa ilalim ng galit ng Diyos. Pero sa masamang ginawa ng mga tao, yung pala may mabuting layunin kung bakit si Christ ay namatay sa krus. Para tayo ay iligtas, alisin sa ilalim ng galit ng Diyos. Kaya kung ako may kinakausap dito, sina-challenge kita. Ang totoong buhay natin ay nasa ilalim ng galit ng Diyos bilang makasalanan kung wala ka pa sa Panginoon. Lumapit ka kay Kristo. Siya, kusang loob na sumunod sa kalooban ng Ama, bagamat siya'y nag-pray, kung maaari, alisin mo ang saro ng paghihirap, gayon man ang hindi ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban mo, Ama, ang mangyari. Nangyari! Kaya tayo naligtas, at siya'y magliligtas kung ako may kinakausap dito na wala pa sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya, hingin mo ang Kanyang awa, kahabagan ka, na iligtas ka sa ilalim ng galit niya. So mga kapatid, pakaisipin natin yon. Hindi maganda nangyari kay Jesus Christ. Hindi maganda nangyayari sa buhay natin. Hindi maganda kung ano man yan. Huwag nating kalilimutan na sa ilalim ng mabuting layunin ng Diyos. Tatanungin ko kayo, ilan ang trials na napagdaanan nyo sa buhay? Ilan ang beses kayong gusto nyo sumuko? Pero dahil ikaw ay mananampalataya, tinupad ng Panginoon ang Kanyang pangako, ang inumpisang mabuting gawa ng Diyos, tatapusin niya hanggang pagbabalik niya. Kaya tayo nakakasurvive. Naalala ko yung aming prayer meeting kahapon. Dapat ninyong ipagpasalamat, wala pa tayo. Panahon pa ng mga alagad, pinag-pray na tayo ni Jesus Christ. Di po ba? Ang sabi niya, hindi lang sila ang pinagpipray, kundi yung mga maniniwala sa salitaan niya. Kasama ka, kapatid, kasama ako. Kung ikaw ay tunay na inabot ng biyaya ng Diyos at sa mga aabutin pa sa umagang ito. So mga kapatid, ang point natin, batid ng Diyos ang Kanyang mabuting layunin sa Kanyang mga tao. Mula pa sa walang hanggang plano, kahit sa pagpapatupad nito, dumaan sa hindi magandang sitwasyon ng buhay. Ilalagay niya sa ikabubuti ng Kanyang mga tao. Kaya dinidiin ko po, ang gawain ng Diyos sa loob at sa pamamagitan ni Joseph, may tunay, praktikal, seryosong halaga ang mapanatili ang buhay ng kanyang bayan. Sa mga mananampalataya, ang mabuting layunin ay makapamuhay sa kabanalan at makatulad sa wangis ni Kristo sa kaluwalhatian kahit may pinagdadaanan tayo, kahit marami tayong struggle sa buhay. Ano man ang ating pagdanan sa buhay, sa Kanyang providensya, magaganap ang lahat ng mabuting layunin ng sa Kanyang mga anak. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, challenge. Mga kapatid, ano man ang sitwasyon natin ngayon, ano man ang ating pinagdadanan, huwag nating kalilimutan na ito ay nangyayari sa providensya ng Diyos dahil sa Kanyang mabuting layunin. Hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Diyos. May mga kapatid akong nabibisita doon sa Sumandig, that time, ang buhay nila, tanghap ang kanilang pagkain. Hindi nyo alam yung tanghap, tanghali, hapunan, magkasama na. Dahil sa hirap ng buhay. Umaga walang almusal. Pero sabi niya,
Ganun yata talaga, pastor, ang buhay ng mananampalataya. Minsan dumadaan sa ganun eh. Kaya mga apostol nga eh. Si Pablo nga, natutunan niyang managana at mawalan. Natutunan niya makontento sa buhay. Dapat ganun tayong mananampalataya. Kasi kita ng Diyos yung ating buhay. Alam ng Diyos. Lagi kong sinasabi, hindi masisira ng iyong karanasan ng plano ng Diyos na tayo makarating sa walang hanggang kalawalhatian ng Diyos. Hindi po masisira yon. In-explain na yan ni Pablo sa Romans chapter 8. Kung naibigay niya ang kanyang isa-isang anak, gaano pa kayo ating kailangan? Then, etc. Inilahat niya lahat. Kahirapan ba? Kamatayan ba? Etc. Walang makapaghihiwalay. Anumang kahirapan yan sa pag-ibig ng Diyos. Kasi siya ang nagmahal sa atin. Hindi mababago yon. Kasi laging nandyan si Kristo. Siya'y nabuhay para bigyan tayo ng pag-asa. Paboritong-paborito ko yung pagiging dakilang saserdote niya. Dahil hindi siya nagpapahinga. Lagi tayong pinagtatanggol sa Ama. Huwag natin kalilimutan yun. Yung aming prayer meeting sa prayer, in-insight ng aming tagapag-devotion, ang Holy Spirit ang tumutulong sa parang hindi tayo marunong magsalita. So, mga kapatid, pinapakita sa atin ang kwento ni Joseph na kapag itinuon natin ang ating tingin sa Diyos at piniling umasa sa Kanya kahit ang pinakamabigat na sitwasyon ay maaring gawing mas magaan. Remember that God causes everything to work together for good to those who love Him. Huwag natin kalilimutan yun. Sabi ni John Trapp, ngunit sinadya ito ng Diyos sa kabutihan. Binabago ng Diyos ang mga ari-arian gaya ng mga pagdurusa ng Kanyang mga tao, na nasa kanilang mga sarili ay bunga ng kasalanan at isang piraso ng sumpa, gayon din ang kanilang mga maling gawain na siya ring pagbaling sa pinakamabuti sa kanila at sa iba. Ayon sa pinakamatamis na tekstong iyon, and we know that for those who love God, all things work together for good, for who are called according to His purpose. Huwag natin kalilimutan yun. Kinot yun ni John Trapp. Bilang mananampalataya na nagmamahal sa Kanya, lahat ng bagay nangyayari sa atin, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng iyon sa ikabubuti natin. Huwag natin kalilimutan. Unto God all the glory. Pagpalain tayo ng Diyos. Ama, muli po kaming lumalapit sa umagang ito. Isa po sa aming ipinagpapasalamat, bawat araw ng linggo para i-observe namin ang Lord's Day na inyong itinalaga. At bawat pagtitipon ng mga banal, prayer meeting, gathering ng mga Kristiyano, ito po ay kaparaanan ng inyong biyaya. Bakit po, Ama? Dahil dito po ninyo pinapatunayan na ang inyong planong kaligtasan sa inyong mga anak, kahit dumaan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, ay lagi po ninyong ilalagay sa kabutihan na ang mga anak mo, kahit dumaan sa ganung bagay, ay magpapatuloy dahil kayo ang gumagawa ng lahat sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa inyo. Ama, marami pong salamat. Pagpapakita ito na talagang ang inilagay sa inyong mapagpalang kamay, walang sino mang makakaagaw. Ang mga inilapit ninyo kay Kristo Ama ay nangako na nung panahon na sinabi mo yon sa aklat ng John na bubuhayin ninyo sa huling araw to secure na ang inilapit ninyong mga tao kay Kristo sa pamamagitan ng Ibanghelyong napakinggan, kailanman ay hindi nyo pababayaan. Kahit dumaan sa anumang sitwasyon ng buhay, lagi nyong inilalagay sa inyong mapagpala, kahangahangang
Providensya mo, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa lahat na nandito, ano man ang aming binabata sa buhay, ano man ang aming pinagdadanan sa buhay, lagi kaming tumingin sa inyo. At yun naman ang advice ng author ng Hebrew, na tumingin kami sa inyo kay Kristo sapagkat siya ang nagpasimula ng aming pananampalataya at siya rin ang magpapasakdal nito. Kaya Ama, salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa umagang ito. At patuloy niyong katagpuin ang mga bisita namin na wala pang tunay na relasyon sa inyo, na sa pamamagitan ng buhay na salita, kapangyarihan ng Ebanghelyo, magkaroon po ng pagbabagong loob, na sila'y magkaroon ng kamalayan sa pagiging makasalanan, at magkaroon ng pananampalataya sa kanilang mga puso na kayo ang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.